Christy Fermin did not hold back words when she called out Carla Estrada in the latest episode of Christy Ferminuta. She said that the mother of Daniel Padilla made her look like a liar. Kami pong dalawa ni OG Diaz ang nalagay po sa alanganin tungkol sa breakup na ito. Alam nyo naman po mga kapatid na kapag wala po akong resibo na hawak at hindi ko po kumpleto ang impormasyon, hindi po lalabas ang mga salita sa aking bibig. Ako po ay naglakas ng loob na sabihin dito sa CFM at sa SNN na hiwalay na po talaga sila ng matagal ng panahon. Hindi lang po kahapon, hindi lang po nung isang araw, hindi lang nung isang linggo. Dahil kumpleto po ako ng detalye. Pero ang ginawa po ni Carla Estrada ay pinalabas po akong sinungaling. Yung mga pinakain na salita po sa akin ng mga Katniel supporters, kaya ko pong tanggapin yan. Minsan isang panahon, ako po ay naging tagahanga rin. Alam ko kung gaano kasakit para sa kanila na ang mga iniidolo nilang artista ay nagkahiwalay. Totoo po yan, ipagluluksa po talaga. Pero sana man lang, naisip ni Carla Estrada na ang tanging puhunan ko po sa trabahong ito, sa aking profesyon, ay kredibilidad. Hindi ko po ito tinrabaho ng magdamag lamang ng isang linggo, isang buwan, isang taon, isang dekada. 4 at 5 dekada ko po halos na pinagtrabahuhan ang titulong ito, ang kredibilidad na ito para wasakin lamang ng isang tao sa isang iglap lamang. Ngayon lumabas na ang katotohanan. Ano ang aking aasahan? Dapat dito ay natututo siyang tumanggap ng kamalian. Hindi ako humihingi ng anumang pagdidispensa mula kay Carla, kahit sa mga Katniel. Lawakan niyo lamang po ang inyong isip, puso, at paghusga sa mga bagay-bagay habang hindi pa po ninyo nalilinawan ang lahat ng mga pangyayari. Si OG Diaz, tinatakan nyo bilang isang, ako'y naging emosyonal Si OG Diaz po, tinatakan nyo bilang fake news peddler. Hindi nyo po kasi nakita kung sino si OG. Nung bago siya naging OG Diaz, siya po ay isang batang nangarap na iahon ang kanyang pamilya. Hinarang ako sa gate ng GMA7. Humingi ng trabaho. Naaalala ko pa, nung tinuturuan ko pa lamang po siya sa Mariposa Publications na mag-proofread, na mag-edit, hanggang siya po'y natuto ng magsulat at maging editor. Naaalala ko po yung isang binatilyo na nakahiga sa ilalim ng stripping table. Ang unan po niya, mga kartulina ginagamit sa stripping. Nagpupuyat, nagsisikap, matulungan lamang po ang kanyang pamilya. Ang tatay po ni OG Diaz ay isang taxi driver na hinold up at pinatay. Ang kanya pong ina ay nagtitinda lamang ng sako ng uling na tinitingi-tingi. Aaminin ko po, higit sa sarili ko, sensitibo po ako pagdating kay OG Diaz kasi hindi nyo nakita ang kanyang pagsisimula at kung paano niya binuo ang kanyang mga pangarap sa pagsisipag, pagsisikay, pero tinawag ninyong sinungaling ang ipinakakain sa kanyang pamilya ay paggagawa lamang ng mga inimbentong kwento katulad ko. Mahirap po ang trabaho namin. Hindi po madaling sungkitin ang pagtitiwala po ng taong bayan para ang mga balita namin ay paniwalaan. Gusto ko pong magpasalamat sa ilang bahagi ng Katniel supporters na nagpalawak ng kanilang isip at hindi ng husga.